Kinukumpara mo ba minsan yung pagmamahal mo sa Diyos sa klase ng pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong anak o kaibigan? Minsan inisip mo, bakit parang mas mahal ko yata yung aking asawa o yung aking anak kaysa sa Diyos? Iniisip mo, nagpapasalamat naman ako sa Kanya kasi niligtas niya ako mula sa kalunos-lunos na problema. Kaya lang, pagmamahal ba yun? Tapos ako natatakot din naman ako sa Kanya at gumagalang kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Kaya lang, iniisip mo din, pagmamahal ba yun? O kaya iniisip mo, nagsiserve ka naman kay Lord sa church, pero ibig ba sabihin nito ay pagmamahal na yon? Kaya tuloy, maaaring tinatanong mo, posible pa talaga na mahalin ang Diyos? O kaya naman alam mo na mahal mo naman ang Diyos, pero gusto mong mapaunlad pa ito. Kasi sabi sa Bible, ay ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin ang Diyos. Basahin natin yung Marcos 12:29-31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang sabi dito sa talata na ito ay wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya lang, ay hindi mo mamahalin ang Diyos sa paraan na iniisip mo lang. Sabi dito, mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang ibig sabihin, ang lahat-lahat ng meron ka ay gagamitin mo yon para mahalin ng Diyos. Ang ibig sabihin, binabawasan pala natin yung totoong kahulugan ng pagmamahal sa Diyos kapag iniisip nating emosyon lang ang kailangan para mahalin ng Diyos. Mali. Kasi kapag nakabase lang ito sa pakiramdam, ito'y madaling magbago. Kapag hindi naging maganda ang sitwasyon ng buhay, ay yung pagmamahal mo sa Diyos ay mapapalitan ng galit, tampo, at pagdududa. Ganon din sa tao. Kapag nagbase ka lang sa feelings mo sa Kanya, ay kapag na-offend ka ng taong minamahal mo, ay magbabago din ang iyong pagmamahal sa Kanya. Kaya nga sa Bible, ibang-iba ang pagmamahal na tinuturo sa atin. Pag sinabing pagmamahal sa Diyos, ay pagmamahal ito na hindi lang nakabase sa nararamdaman, kung hindi ito ay may kasamang buong puso, lakas, isip, pagnanasa, aksyon, plano, desisyon, intensyon, focus, atensyon, sakripisyo, inspirasyon at motivation na binubuhos ng buong buo sa Diyos. Grabe! Wala kang ititira para sa sarili mo. Lahat ay ibibigay mo sa Diyos. Ito ang ibig sabihin sa Bible ng pagmamahal sa Diyos. At ibang-iba ito sa pagmamahal natin sa kapwa na makasarili. Madalas maririnig natin ng isang tao na sasabihin niya, mamahalin kita kapag minahal mo din ako. Mamahalin kita kapag naging tapat ka sa akin. Mamahalin kita kapag ginawa mo ito o kapag ginawa mo yan. Narealize ko pag nagmahal ng tao ay parang kontrata na may kondisyon. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kondisyon at walang hanggan. Narealize ko na ganito tayo na mga patay sa kasalanan, minahal ng Diyos. Na binigay niya ang lahat pati buhay niya para mamatay upang tayo naman na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hindi natin maibibigay sa Diyos ang ganitong klaseng pagmamahal sa sarili nating lakas. Kailangan nating hilingin ang tulong niya at pagbigay sa atin ng bagong puso na nagmamahal din sa Kanya. Pangalawa, kailangan din natin gawin yung ating parte upang lumago ang pagmamahal natin sa Kanya. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin. Paano ba tayo magmamahal sa Kanya ng buong buo? At ano ba ang klase ng pagmamahal ang inaasahan niya sa atin? Tapusin mo mensahe na ito upang magkaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos na magbibigay ng ngiti sa Kanya. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them.
Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay. Sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Siya nga pala, kasama sa ating video ang life application guide na pwede nyo magamit sa inyong family devotion o small group. May kita nyo ang link sa description. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group ay mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi ng ka namin na mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Meron tayong 4 na points na pag-uusapan kung paano natin mamahalin ng Diyos. Ang acrostic natin ay true. We should love God with T, total love, R, responsive love, U, unshakable love, E, exceeding love. Okay, number 1, we should love God with total love. Ang ibig sabihin, kung magmamahal tayo sa Diyos ay dapat undivided, exclusive, o walang kahati. Sabi sa Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Maaring sa ibang kultura, sinusuportahan ang polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. Pero pagdating sa Diyos, ay hindi ito ang kanyang kalooban. Tinawag ng Diyos ang Israel para maging kanyang asawa. Kaya kapag sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, ay ang tawag ng Diyos sa kanila ay nangangalunya. Pinakita ng Diyos na mahalaga sa kanya ating katapatan. Kaya't ito yung unang utos na binigay niya kay Moses sa Exodo 23. Sabi dito ay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Then sabi pa sa Exodo 34:14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguing Diyos. Alam ng Diyos na ang puso nating mga tao ay may tendency na mas magmahal sa mga tao o bagay dito sa mundo kaysa sa Kanya. Kaya panayang paalala niya sa atin na huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Now, ang Diyos-Diyosan ay hindi lang rebulto, kundi ang lahat ng bagay na mas pinahahalagahan natin kaysa sa Kanya. Pwedeng ito ay trabaho, relasyon, ari-arian, posisyon at iba pa. Ang konteksto ng Mateo 6:24 ay patungkol sa pera, kayamanan. At alam ng Panginoong Hesus na ang mga ito ang pangunahing kaagaw ng Diyos sa puso ng tao. Kaya galit na galit ang mga Pariseo sa Panginoong Hesus dahil ang totoong desire ng puso nila ay kapangyarihan, pera at posisyon na mas mahal nila kaysa sa pagmamahal nila sa Diyos. Sabi sa Lucas 16:14, nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Narealize ko ang mga taong kumukutya sa salita ng Diyos, mga taong ayaw lumapit sa Diyos, mga taong ayaw makinig at ayaw kilalanin ng Diyos, ay sila yung nahuhumaling sa iba't ibang bagay maliban sa Diyos. Sila ay gaya ng mga Pariseo. Kaibigan, kung gusto mong mahalin ang Diyos, ay mamahalin mo siya nang wala siyang kahati. Mamahalin mo siya ng kumpleto sa puso mo. Ibig sabihin, walang ibang aagaw ng atensyon mo. Ang puso mo ay may kaligayahan lang sa Diyos. Ang isip mo ay nakatuon sa salita ng Diyos at ito ang iyong sinusunod. Ang nagmamahal ng buong puso sa Diyos ay nagkakaroon ng satisfaction sa buhay. Kapag alam niya na yung ginagawa niya ay nakakalugod sa Diyos, nako, masayang-masaya siya. Parang sinasabi niya, Lord, wala man ako nung maraming kayamanan, ay may contentment naman ako at kasiyahan. Dahil alam ko na
sa ginagawa ko ay natutuwa ka sa akin. Kaibigan, ganito ba ang kalagayan ng iyong puso? Sabi sa unang Chronicles 12:33, from Zebulun, there were 50,000 who went out in the army, who could draw up in battle formation with all kinds of weapons of war and help David with an undivided heart. Wow! Imaginein mo, sobrang galing ng mga sundalo na ito. Tapos sobrang gaganda pa ng kanilang mga sandata. Pero ang pinakamatindi rito at mas kailangan ni David ay yung kanilang undivided heart. Kasi ibig sabihin, sobrang loyal nila kay David. Ang puso nila ay iisa lang ang tinitibok. Ito ay ang mapaglingkuran si David. Pero kahit anong ganda ng sandata nila, kahit anong galing nila, kung wala silang undivided heart para kay David, ay hindi sila makakatulong sa kanya. Hindi sila makakapaglingkod ng tapat kay David. Kaya na-realize ko, yung undivided heart ay makapangyarihan. Kapag meron kang iisang layunin sa iyong puso at walang ibang bagay na umaagaw nito, ay sobra kang magiging focus sa lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Ang halimbawa nito ay dahil sa iisang layunin ng puso at ang laman lang nito ay ang Diyos, ay ang isang mag-asawa ay papalaguin at papanatilihin nila ang kanilang marriage kahit pa nga napakaraming issue at problema ang pinagdadaanan nila. Hindi nila isusuko ang kanilang kasal. Bakit? Dahil meron silang undivided heart para sa Diyos. Isa pang halimbawa, yung mga missionary na kahit nahihirapan ay sobrang focus nila gawin ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Bakit? Meron silang undivided loyalty. Exclusive ang kanilang puso sa Diyos. Si Mary na ibinuhos yung kanyang mamahaling pabango sa Panginoong Hesus na ang halaga nito ay buong salary na sa isang taon. Bakit? Meron siyang pagmamahal sa Panginoong Hesus na walang kahati. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa iyong sarili. Ang puso mo ba ay nagmamahal sa Diyos ng walang kaagaw, walang kahati? Sabi sa Psalms 86:11, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. Ang undivided heart ay mayroong buong pagnanasa na sundin ng kalooban ng Diyos. Na-realize ko na yung puso na walang kahati sa Diyos ang magbibigay sa atin ng determinasyon para gawin ang mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito magbibigay sa iyo ng pagnanasang ibigay yung best mo para sa Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Sobrang focus ka na nagtataka na yung mga tao dahil hindi ka natitinag sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka natitinag lumago sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. Hindi ka natitinag na maging estudyante ng Diyos. Palagi ka nasasabik matuto. Alam mo na sa araw-araw ay kailangan mong lumago upang maibigay mo ang best mo para sa Diyos. Ang ibig sabihin ng total love ay hindi ka namamangka sa dalawang ilog. Sabi sa mga awit 119, 113, ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip, ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko. Ang ibig sabihin na may salawahang pag-iisip ay minsan mainit na mainit ka sa Diyos at minsan hindi. Maaaring hindi magandang sirkumstansya ng iyong buhay o maaaring kaya ka maligamgam sa Diyos ay dahil nalulunod ka sa tagumpay sa iyong career o business. Pero at the same time, nakikita ka rin naman paminsan-minsan sa church. Ang sabi sa talata, si David galit sa salawahan ng isip. Pero siya, sabi niya, ay nagmamahal sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang loyalty niya ay nasa Diyos at sa salita nito. Sinusunod niya ito. Kaya ang ibig sabihin, kung ikaw ay may total love at exclusive lang ito sa Diyos, ay hindi ka papayag sa isang transaksyon na taliwas sa kalooban ng Diyos. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa kikitain mo sa maling paraan. Ang total love ay pag-iwas mo rin sa maling katuruan na maaring tinatanim sa iyo. Kahit pa nga ang nagsasabi sa iyo niyan ay ang iyong boss o magulang. Ang undivided heart ay pagputol mo din ng relasyon sa isang tao na nagdadala sa iyo sa kasalanan. Hindi ka papayag na mas pahalagahan mo ang opinyon ng ibang tao kaysa sa sinabi ng Diyos sa iyo. Ang undivided heart ay maaaring magdalawang isip ka na sumunod sa Diyos, pero sa bandang huli ay sasabihin mo, Lord, not my will, but your will
be done. Nangangahulugan ito na tatanggihan mo yung mga opportunities na hindi aayon sa paglagong spiritual at sa iyong integrity. Nangangahulugan ito na isasakripisyo mo yung iyong personal na kapakinabangan o comfort para lamang ipatupad ang kalooban ng Diyos. Mangangahulugan ito na maggugugol ka ng mas maraming time para manalangin sa Diyos na ipaunawa sa iyo ang kanyang kalooban. Mangangahulugan ito ng paglayo mo sa mga taong nag-iimpluwensya sa iyo para hindi ka magkaroon ng commitment sa Diyos. Yung undivided heart o total love ay mangangahulugan na magpapatawad ka at magiging gracious para masunod mo ang Diyos. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong sariling karapatan na gumanti. Mangangahulugan din ito ng pagtulong mo sa ibang tao na nangangailangan. Ang puso na nasa Diyos at kumpleto ay mangangahulugan na magkakaroon ka ng tapang na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Magkakaroon ka ng tapang na gumawa ng alagad at sumunod sa Diyos at hindi mo sasabihin hindi lahat tinawag na mag-disciple. Ang total love ay hindi mo hahayaang maging master mo ang pera. Na-realize ko, ang pera ay isang mapanganib na kakumpetensya ng Diyos sa ating puso. Mapanganib ito sa paraang iisipin mo, hindi mo kailangan ng ibang tao at hindi mo rin kailangan ng Diyos dahil meron kang pera at makukuha mo kung anong gusto mo. Kaya nga kaibigan, mag-ingat ka. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Nagkwento ang isa nating kapatiran tungkol sa kanyang kaibigan na maraming problema. Halos 3 oras itong naglilitanya ng kanyang problema. At alam mo, tinanong niya yung kanyang kaibigan. Sabi niya, kung magdodrawing ka ba ng isang bilog na magre-represent ng iyong buhay, ano yung nasa gitna? Alam mo, nag-isip yung kaibigan niya na may problema. Sabi niya, ang nasa gitna ay syempre problema. After 1 week, ang ating kapatid sa pananampalataya ay pumunta sa ospital para dalawin yung kanyang kapatid na may acute leukemia. Kakatapos palang mag-biopsy ng kanyang kapatid na may lumapit na nurse na nagko-conduct ng survey. Tinanong niya ang may sakit kung meron ba siyang pwedeng maitulong. Alam mo, sabi nung may leukemia, masakit yung gamutan pero hindi siya takot mamatay kasi lilipat lang siya ng tahanan. At sa loob ng 45 minutes ay nakapagbahagi ng mabuting balita yung may sakit sa nurse. Nakita nung kapatid natin na yung kapatid niya na may sakit ay masayang ginagawa ito kahit pa nga alam niyang ang kanyang sakit ay hahantong sa kamatayan. Tapos naalala niya din yung kanyang kaibigan na puno ng problema. Narealize siya na ang kaibahan nila ay yung kaibigan niya na may problema ang nagpupuno at sentro ng puso nito ay problema. Pero yung kapatid niya na may cancer ay ang sentro at nagpupuno ng puso nito ay ang Diyos. Kaibigan, ano ang sentro ng iyong puso? Sino o ano ang nagpupuno nito? Ano ang laman nito na nagiging dahilan para hindi mo maibigay sa Diyos ang buong puso mo na pagmamahal? Number 2, paano natin mamahalin ng Diyos? Hindi lang sa pamamagitan ng total love, kung hindi responsive love. Ang ibig sabihin nito ay pagmamahal na tumutugon, sumusunod o obedient love. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi napapakita sa pagsasabi ng I love you Lord. Maganda ito pero hindi ito yung ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay kailangan responsive. Ibig sabihin, tutugon ka o susunod ka. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na, I love you Lord, pero ayaw mo namang sumunod. At hindi ka nagre-respond sa panawagan niya sa iyo. Hindi mo ito pinagbubulay-bulayan, pinapahalagahan at pinagpaplanuhang sundin. Maaaring sinasabi mo, mahal ko naman si Lord Yun lang, medyo alanganin. Kasi yung pinapagawa niya sa akin, nako, parang hindi ko yata kaya. Kaibigan, may kasabihan nga, actions speak louder than words. Naiintindihan ko na mahirap sumunod dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay feel nating sumunod. Pero ang taong merong responsive love ay sisiguraduhin niyang meron na siyang ginagawa patungo sa pagtupad ng pinapagawa ng Diyos sa kanya. At habang kinikilala niya ang Diyos, habang nakikita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay niya, ay nade-develop palalo ang pagmamahal niya sa Diyos at mas lalo pa siyang gigil na sumunod sa Diyos.
Sabi sa 1:14-21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Ang ganda ng talata na ito, yung tatanggap, yung magre-respond, yung susunod sa mga utos ng Diyos, ay sila ang nagmamahal sa Diyos. Ang katunayan ng pagmamahal mo sa Diyos ay hindi yung dami ng na-memorize mong verse, hindi yung dami ng inatenan mong Bible study, hindi yung dami ng I love you doon sa iyong panalangin, o hindi ang katunayan ng pagmamahal mo sa Diyos ay ang pagsunod mo sa Kanya. Responsive love. Na-realize ko, ang pagsunod ay ebidensya na nagtitiwala ka na totoo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Kaya kapag sumusunod ka sa Diyos, ay pinapatunayan lang nun kung ano yung pinaniniwalaan mo patungkol sa Diyos. Kung sumusunod ka sa Kanya, ay ibig sabihin nun, naniniwala ka na mahal ka niya at mabuti yung gusto niya na ipagawa sa iyo. Kaya ka sumusunod, ay naniniwala ka na siya ang naunang nagmahal sa iyo. Kahit pa nga makasalanan tayo. At dahil doon ay susunod ka dahil kung binigay niya yung kanyang sarili sa iyo, ay ibig lang sabihin nito na siya ay totoo at wala siyang halong kasinungalingan. Kaya't mapagkakatiwalaan natin siyang sundin. Na-realize ko na yung mga taong totoong nagmahal sa Diyos ay hindi nahihirapang sumunod. Kung hindi para sa kanila ang pagsunod ay kaligayahan. Mahal nila ang salita ng Diyos, mahal na mahal nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kung ang puso mo ay ang laman lang ay ang Diyos, meron kang undivided heart, ay magkakaroon ka rin ng responsive love sa Kanya. Susunod at susunod ka sa Diyos kahit mahirap. Pero kung hindi mo siya mahal, may ibang laman ng puso mo, nako, mahihirapan ka talagang sumunod. Ang tingin mo sa kautusan ng Diyos ay pahirap sa buhay. Ang tingin mo sa salita ng Diyos ay parusa at boring. Kuya Mike, kailangan maintindihan ko muna. Magmamahal ako ng kaaway, ang hirap nun. Ipaliwanag mo sa aking mabuti kasi sobrang sama ng taong ito tapos mamahalin ko. Bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon? Hindi ko alam kung ano ang purpose nito tapos uutusan pa ako ng Diyos. Paliwanag niya muna sa akin bakit ko kailangan pagdaanan ang pagsubok na ito. Kaibigan, hindi lahat ay maipapaliwanag sa iyo ng Diyos. At hindi lahat maiintindihan mo sa panahon na gusto mo siyang maintindihan. Tandaan mo lang na ang kailangan ng Diyos ay obedience at hindi understanding. Nung araw, si Billy Graham ay nagkaroon din ng pagdududa. Nung nagsisimula pa lang siyang mag-preach, ang dami niyang katanungan. At isang araw, lumuhod siya at nagdasal. Sabi niya, Lord, di ko maintindihan ng lahat ng narito sa salita mo. At marami akong tanong, pero sinabi mo na ito ay ang iyong salita. Kaya, by faith, tatanggapin ko ito bilang authority ng buhay ko. At yung panalangin na yon ni Billy Graham ay naging turning point sa pagsunod niya sa Diyos. Kaibigan, minsan hindi mo maintindihan kung bakit hindi ka pwedeng hindi maging honest ng konti sa iyong negosyo. Ginagawa din naman ito ng iba. Hindi mo maintindihan dahil iniisip mo, hindi ka kikita. Kaya ayaw mong sumunod. Kaibigan, sumunod ka kahit hindi mo naiintindihan. Bakit? Dahil walang papagawa sa iyo ang Diyos na ikapapahamak mo. Minsan hindi mo maintindihan bakit kailangan mo magbigay sa nangangailangan. May problema ka din sa pinansyal. Hindi mo maintindihan kung bakit kailangan mo mag-antay sa Diyos. Pwede namang ibigay lahat ng Diyos agad sa iyo ang kailangan mo. Minsan hindi mo maintindihan bakit hindi ka pwedeng gumanti. Minsan hindi mo maintindihan bakit aantayin mo muna maging kasal kayo bago kayo magsama. Minsan hindi mo maintindihan bakit kailangan mo magsipag at maging honest sa trabaho. Hindi ka naman napapansin ng boss mo. Minsan hindi mo maintindihan bakit kailangan mo mag-day off at magpahinga ng isang araw sa isang linggo para ibigay mo naman ang time na yun kay Lord. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, ay susunod ka. Kaya kung gusto mong ipakita yung pagmamahal mo sa Kanya, sumunod ka, kaibigan. Kahit hindi mo ito naiintindihan. Anong tawag dito? Responsive love. Na-realize ko, kung mahal natin ang Diyos, ay mamahalin din natin ng iba bilang pagsunod sa Diyos. Sabi sa Mateo 25:34-40, pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halika kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo.
nang maging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo. At nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Na-realize ko na ang pinaka-the best na pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod natin na mahalin ang ating kapwa. Kaibigan, tanungin natin ang ating sarili, meron bang mga tao na dinadala sa atin ng Diyos kaya lang nabibigo tayong tulungan ito? Naalala ko nung Monday, nasa Tanay ako at pababa na ako sa bundok. Kaya lang meron ako nadaanan na nakahiga doon sa gilid ng daan at nag-alangan ako na huminto. Alam ko na sinasabi sa akin ng Diyos na tulungan ko yung tao, kaya lang sa isip ko, Lord, lumampas na ako, mahirap na bumalik. Maya-maya ay nag-stop over ako sa isang kainan, doon sa hindi kalayuan, doon sa nakita kong tao. At nung nag-order na ako, ay na-realize ko na ang sama ng puso ko. Ako ay self-centered, selfish, at unloving. Kaya ang ginawa ko ay umorder ako ng pagkain na take out para ibigay ko doon sa nakita kong mama. Gusto kong balikan siya at bigyan ng pagkain. Matapos akong kumain ay binalikan ko yung tao. Kaya lang ay nakakalungkot dahil wala na siya doon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako dahil matigas yung puso ko. Sabi ko sa kanya, Lord, baguhin mo ang puso ko. Tulungan mo ako maging masunurin sa kung ano man yung sinasabi mo sa akin upang maging pagpapala ako sa iba. Nanghinayang ako dahil isa na naman itong pagkakataon na maipakita ko sa Diyos yung pagmamahal ko sa Kanya sa pamamagitan nung pagtulong sa mga taong minamahal din niya. Narealize ko yung tao na yon ay nanalangin sa Diyos at ako sana yung sagot na pinadala ng Diyos, kaya lang naging sakim ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Kaya kaibigan, huwag mo isipin sa malalaking Christmas party ay mapapakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi, mapapakita mo sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya sa pamagitan ng mga hamak na tao na tutulungan mo. Responsive love. May mga tao nagkakaroon ng struggle na mag-respond o sumunod sa Diyos. Iniisip nila na hindi nila kaya magmahal ng iba dahil nga hindi nila ma-feel. Kaibigan, totoo na pwede tayong manalangin para bigyan tayo ng Diyos na mapagmahal na puso. Pwede rin tayong bigyan ng bagong perspective patungkol sa isang sitwasyon o sa isang tao, pero hindi dito nagtatapos. Kailangan nating kumilos para mapasunod natin ng ating puso at hindi ito dapat nakadepende sa ating feelings. Kapag kumilos tayo ayon sa conviction at kalooban ng Diyos, ay natututo tayo na maging spirit-led at hindi emotionally led. Matututo tayo na lumakad sa ilalim ng pangunguna ng banal na spirito at hindi sa pangunguna ng ating emosyon. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong issue sa iyong kasama sa trabaho, ay hindi mo aantayin yung magandang feeling o pakiramdam bago mo siya mahalin. Ang kailangan mo ay tanungin ng iyong sarili, ano kaya yung pwede kong gawin para sa taong ito? And then, gawin mo ito agad. Maaaring pagpasok mo, magdala ka ng lunch para sa kanya. Ibigan, tandaan mo ito. Kapag ginawa mo yung loving actions, susunod yung loving feelings. Kaya wag mo antayin na dumating muna yung loving feelings. Kung hindi, ipakita mo muna yung loving actions at susunod ang loving feelings. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, one act of obedience is better than 100 sermons. Sabi sa unang 1:420, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaibigan, tandaan mo ito. Kung paano mo minamahal ang ibang tao, ay ganun mo din minamahal ang Diyos. Ang pagmamahal mo sa ibang tao ay refleksyon kung paano mo minamahal ang Diyos. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo, mas lalong hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Yung pagmamahal natin sa iba ay indicator kung ang nag-o-occupy ba ng puso mo ay ang Diyos. Narealize ko na ang ganda ng design ng Diyos.
Yung pananampalataya natin ay mapapatunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yung ating pinaniniwalaan ay mahahayag din sa pamamagitan ng ating mga ginawa. Yung ating pagmamahal sa Diyos ay mapapatunayan din sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa iba. Kaya hindi natin pwedeng pekein o hindi tayo pwedeng magpanggap dahil lalabas at lalabas kung ano ang totoo. May isang teacher, nag-challenge siya sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, maglista kayo ng mga taong hindi ninyo gusto at simulan ninyo silang mahalin. Alam mo, kinaumagahan, yung isang estudyante na babae ay nagbago yung kanyang aura. Nagkaroon siya ng glow sa kanyang mukha dahil malulungkutin siya lagi. Sabi ng estudyante na nagkwento sa teacher, yung buhay ko po ay nagbago simula kagabi. Sabi niya, maraming taon na kinamuhian ko yung aking mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi ko pa sila nakikita simula nung umalis ako. 17 years old ako noon at ngayon ay 22 na. Umalis ako ng bahay dahil sa aming pag-aaway. Paulit-ulit nila akong kinukumbinsi na umuwi na hindi ko naman ginagawa dahil nagpasya na ako na hindi na babalik, napopuot ako sa kanila. Bago ako maging Christian, sabi niya, ay naging drug addict ako, naging pusher ako, naging prostitute ako. Pero alam mo, sabi niya sa teacher, kagabi, tinuruan mo ako paano magmahal sa aking magulang. Nung gabi na yon ay gustong-gusto ko na matapos yung meeting natin at umuwi para tawagan na yung aking mga magulang. At alam mo ngayon, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko na mahal ko yung aking mga magulang. Pagmamahal ng gaya ng natanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Gustong-gusto ko nang umuwi at makita sila. Wow! Tunay na nagbabago ng puso ang pagmamahal ng Diyos. Ang tanong lang, ay siya ba ang nasa puso natin? Ang Diyos ba? Sabi ng mga psychologists, ang greatest need daw ng mga tao ay ang magmahal at mahalin. Kaya kaibigan, kung hindi mo sinusunod ang Diyos, ay hindi mo napapakita yung pagmamahal sa Kanya. At hindi mo rin mararanasan yung buhay na pagmamahal na gusto niyang ipakita rin sa'yo. Dahil malayo ka kasi sa Kanya. Kaibigan, gusto kang bigyan ng Diyos ng joy, ng peace, ng satisfaction. Kaya simulan mo tumugon sa panawagan niya sa iyo ngayon. Responsive love. Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa Kanya? You should love God with total love, with responsive love. At pangatlo, unshakable love. Ipakita mo sa Kanya ang tuloy-tuloy na pagmamahal kahit pa nga anong mangyari. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaibigan, isa sa pinakamalaking halimbawa ng pagmamahal ay ang commitment. Ang isang commitment o unshakable love ay picture ng isang mag-asawa na tumupad sa kanilang pangako sa kasal ng 50, 60 o kahit 70 taon pa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Na-realize ko ito din ang gusto ng Diyos na klase ng pagmamahal na ibibigay natin sa Kanya. Inaasahan niya sa atin ang matatag na pagmamahal kahit na ano pang pagsubok ang dumaan. Kailangan na ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi natitinag. Madali lang mahalin ng kapwa-tao na nakikita, nahahawakan, naririnig at nayayakap natin. Pero mas mahirap mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita. Tapos yung Diyos pa na yun na nagsasabi na mahalin natin siya ay hinahayaan pa tayong dumaan sa mahihirap na pagsubok. Tapos ito pa, nangako siya sa atin ng mga bagay na hindi naman natin nakikita. Grabe no, parang ang hirap mahalin ng Diyos. Kaya marahil ito yung dahilan kung bakit pinaaalalahanan tayo lagi ng Panginoong Yesus na mahalin natin ang Diyos ng buo nating lakas. Kasi mahirap siya talaga mahalin. Sa tulong ng banal na Espiritu ay mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Unshakable love. Hindi tayo matitinag kahit hindi natin siya nakikita. Tandaan natin ito, mahal natin ang Diyos ng buong puso kapag siya lang ang ating minamahal. Ang tawag dito ay undivided love. Mahal natin ang Diyos ng buong isip kapag pinipili natin na sumunod sa lahat ng Kanyang utos. Ang tawag dito ay responsive love. Mahal natin ang Diyos ng buong lakas kapag nagpapatuloy tayo sa kabila ng bawat pagsubok. Ang tawag dito ay unshakable love.
Mahal natin ang Diyos ng buong kaluluwa kapag sa Kanya lang natin matatagpuan ng ating kaligayahan na mas higit pa sa ibang tao o bagay. Ang tawag dito ay exceeding love. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kaya nga kaibigan, tanong mo ito sa sarili, paano mo minamahal ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? Ang Rwanda ay isang maliit na bansa sa Central Africa. Medyo mas malaki kaysa Northern Ireland na may populasyon na mahigit 8 million na tao. Ang Rwanda ay magandang bansa na puno ng mga burol, bundok, kagubatan, lawa, masasayang bata, palengke na puno ng abalang tao, mga tambulero, mananayaw at mga bihasang manggagawa. Ang lupain ay sagana at mataba. Ang klima ay mainit pero kaaya-aya. Sa kasaysayan, ang mga taga-Rwanda ay kabilang sa 18 clans. Pero lahat sila ay iisa ang wika at sa maraming siglo ay nagkasundo-sundo sila. Hindi sila nag-aaway. Ngunit noong 1932, ipinakilala ng mga namumunong Belgian ang sistema ng identity card. At lumikha ito ng bagong pagkakakilanlan ng tribo. Ito ay binatay sa kanilang yaman. Kung ang isang lalaki ay may 10 baka, tinatawag siyang Tutsi. Kung wala siyang 10, Hutu ang tawag sa kanya. Kung siya ay tinuturing na pandak o maliit na tao, Batwa ang tawag sa kanya. Matapos ang maraming henerasyon, ang mga Hutu at Tutsi ay nagpakasal sa isa't isa. Pero maraming Europeo ang tinrato ang tribo ng Tutsi na parang sila ay mas physically attractive at mas edukado. Sa kabaligtaran naman ay madalas na tinuturing ang mga Hutu na parang mga alipin at doon nagsimula ang proseso ng pagkakahiwalay nila. Ang mga Hutu at Tutsi ay nakatira sa iisang mga nayon, pumapasok sa pare-parehong mga eskwelahan, dumadalo sa parehong simbahan, nagtutulungan sa trabaho, at noong ang 1990s karamihan sa gobyerno ay binubuo ng mga Hutu. Laganap ang mga extremist at bayolente mga Hutu na galit sa mga Tutsi. Isang araw ay pinabagsak ng mga Hutu ang eroplanong sinasakyan ng kanilang presidente at pagkatapos nito ay sinimulan nilang patayin ang mga Tutsi. Binugbog sila at pinatay. Sa loob ng 100 araw ay umabot sa 1 milyon ang pinatay nila na Tutsi. Kung susumahin ay 10,000 ito araw-araw. 400 bawat oras o sa 1 minuto ay 7 ang pinapatay. Pero buti nilang matapos ang 3 buwan ay natalo ang mga Hutu at huminto ang mga patayan. Isa si Frida sa nakaligtas. Galit na galit si Frida sa pumatay sa kanyang tatay. Subalit nung dumaan ng ilang panahon, siya ay nakakilala sa Panginoong Hesus. Labis niyang minahal ang Diyos to the point na pinuntahan niya ang pumatay sa kanyang tatay sa kulungan. Nang makita niya ito sa kanyang unang pagbisita, ay kinalabutan siya at tumakbo palabas. Pero ilang araw lang ay muli niyang binalikan yung pumatay sa kanyang tatay. At sinabi niya rito na siya ay pinatawad na niya. Narealize ko na yung kapayapaan ay nanggagaling lang sa Diyos. Yung kakayahang sumunod at magmahal sa Diyos kaysa sa sarili ay nanggagaling lang sa Diyos. At ito'y nangyari kay Frida. Natuto siyang magmahal sa Diyos at natuto siyang mahalin ang taong nagkasala sa kanila. Ito ang isang halimbawa ng unshakable love for God. Isang Frenchman na tinatawag na Charny ay nagkamit ng galit ni Napoleon at siya ay ikinulong. Malungkot na malungkot si Charny dahil iniwan na siya at pinabayaan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. At wala na nag-aalala sa kanya para man lang dumalaw. Sa kanyang kalungkutan at desperasyon, kinuha niya ang isang bato at ipinansulat niya sa pader ng kanyang selda. Ang sinulat niya ay ang salitang "Nobody cares." Isang araw, may isang birdeng sanga na lumabas mula sa mga biyak sa sahig ng kulungan. At nagsimula itong umabot sa ilaw mula sa maliit na bintana sa tuktok ng selda. Tuwang-tuwa si Charny, kaya't nagtatabi siya ng tubig para ipandilig sa maliit na sanga mula sa inumin na binibigay sa kanya. Lumago ito hanggang sa naging halaman na may magandang asul na bulaklak. Nung bumuka na ang mga petals nito, ay binura ni Charny yung dati niyang sinulat na "Nobody cares" at sa halip, pinalitan ito ng "God cares."
Tapos hindi din dito nagtapos ang istorya dahil may blessing pa ang Diyos sa kanya. Ang kasama niya sa selda na lalaki ay may maliit na anak na babae na pinapayagan na bisitahin ng kulungan. Natuwa ang batang babae sa pagmamahal ni Charney sa halaman niya. At umabot ang balita kay Empress Josephine na nagsabi, ang isang taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga ng halaman ay hindi maaaring masamang tao. Kaya't kinumbisi niya ang emperador na palayain si Charney. Dinala ni Charney ang kanyang halaman sa kanyang tahanan nung siya ay lumaya at maingat itong inalagaan hanggang sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil sabi niya, itinuro ng halaman sa kanya na maniwala sa Diyos. Kaibigan, maaring meron kang pinagdadaanan at maaring iniisip mo, hindi naman nagmamalasakit ng Diyos. Kaibigan, hindi ito totoo. Alam niya kung anong nangyayari sa iyo. Manampalataya ka na mahal ka niya. Huwag mo hayaan na matinag ang pagmamahal mo sa kanya dahil lang sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Hindi ko minamaliit yung pagsubok mo. Pero huwag mong hayaan na matinag yung pagmamahal mo sa Diyos. Ipakita mo sa kanya, kaibigan, yung unshakable love. Yung hindi nagbabago dahil kahit kailan ay hindi din siya magbabago para sa iyo. Kung magtitiwala ka at susunod sa kanya, ay papakita niya sa iyo na kumikilos siya sa background at meron siyang plano at purpose sa kung ano man ang iyong pinagdadaanan. And lastly, number 4, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa Diyos? Papakita mo ito with exceeding love. Sabi sa Mateo 10:37-39, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi din sa Lucas 14:26, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Marahil nakaka-offend sa atin na isipin na kailangan nating mas pahalagahan ng Diyos kaysa sa ating pamilya kung gusto nating maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi instinct natin na mahalin ang ating pamilya. Tinuruan tayo na love our family first. Sila ang lahat-lahat sa buhay natin. Ipagtatanggol at ipaglalaban natin ng patayan ang ating mga anak, kapatid at magulang. Tapos sasabihin ni Lord na mas mahalin ko siya ng higit sa aking pamilya? Yes, kapatid, totoo na ating pagmamahal sa sino man, kahit sa ating sariling ina at ama ay hindi dapat mas higit kaysa sa ating pagmamahal sa Diyos kung gusto nating maging alagad niya. Sa talata na binasa natin ay inisa-isa ng Panginoong Hesus ang mga bagay o tao na madalas ay mas minamahal natin ng higit sa pagmamahal sa Diyos. Ito yung ating ama, ina, asawa, mga anak, mga kaibigan at maging ang ating sarili. Sabi ng Panginoong Hesus ay kung mas higit ang pagmamahal mo sa kanila at sa iyong sarili kaysa sa Kanya, hindi Kanya pwedeng maging follower o alagad. Ang ibig sabihin ay ang pagiging alagad ay merong cost o halaga o kapalit na sakripisyo sa atin. Hindi ibig sabihin na kamumuhian natin yung ating mga mahal sa buhay. Kundi ang ibig lang niyan sabihin ay kung ang pinakamamahal mo ay ang Diyos, ikaw ay susunod sa Kanya sa kabila ng anumang pangungumbinsi o impluensya sa iyo ng kahit sinong tao. Kahit pa nga ang pumipigil sa ating gawin ng tama na kalooban ng Diyos ay ang ating pang-asawa, ama, ina at kapatid, ay hindi pa rin tayo susunod sa kanila dahil mas mahal natin ang Diyos. Ipapakita natin sa Diyos na ang pagmamahal natin sa Kanya ay exceeding love. Mas higit kaysa kanino man o kahit anong bagay. Ang ibig sabihin ay handa tayong iwanan ng anumang humahadlang sa ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat lampas sa hindi lamang sa ating pagmamahal sa ibang tao, kundi pati rin sa mga bagay sa mundong ito. Sabi sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ng mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Naalala ko si Dimas, isa sa mga alagad ni Pablo, ay iniwan yung kanyang ministry. Bakit? Dahil mas mahal niya ang mundo.
Sabi sa 2 Timothy 4:10, dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Na-realize ko na ang solusyon para hindi tayo maging katulad ni Demas ay ang matutunan nating mahalin ng Diyos na masigit sa lahat ng tao at bagay. Itong exceeding love ang mag-iingat sa atin para mahumaling sa panandaliang aliw na binibigay ng mundo. Alam ng aking asawa na hindi siya ang una sa buhay ko kung hindi ang Diyos. Bakit? Kasi kung ilalagay ko siya sa number 1 spot ng puso ko, ay ginagawa ko na siyang idol o Diyos-Diyosan. Pero alam din niya na siya ay pangalawa sa puso ko at hindi kailanman magiging pangatlo. Siya ang pinakamahalagang tao dito sa mundo para sa akin. At alam niya na mas mamahalin ko siya nang walang kondisyon kung ang number 1 sa puso ko ay ang Diyos. Ang ibig sabihin ay kapag mas minahal natin ang Diyos, ay mas mamahalin natin ang ating asawa, mas magmamahal tayo sa ibang tao. Nakakalungkot kasi sa ating mundo, tila iniisip ng iba na pwede tayong magsabi na naniniwala tayo sa isang bagay nang walang nakikitang kaakibat na pagkilos o paggawa sa ating part. Pero malinaw sa Panginoong Yesus na hindi ito pwede sa mga Kristiyano. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod o Kristiyano kung hindi natin siya minamahal ng masigit sa kahit sinong tao o kahit anong bagay. Kaibigan, tanda mo ito. Ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi sinasabi ng bibig kung hindi ginagawa. Pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos mula sa mga choices na pinipili natin. Hindi natin kakumpetensya ang Diyos sa pagmamahal natin sa ating asawa. Ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang priority. Mas makakabuti sa ating asawa na mas una ang Diyos sa ating puso kasi mas mamahalin natin sila ng tama. Kapag minamahal natin ang Diyos ng una, ang kanyang pagmamahal na walang kondisyon ang magbibigay sa atin ng kakayahang mahalin ang ating asawa ng walang katapusan, nang walang kondisyon. Ngunit kung wala ito, ay mamahalin lang natin yung ating asawa kapag feel natin o kapag tayo ay pinapaluguran niya o kapag tayo ay may papakinabangan sa kanya. Pero kung wala ang mga ito at tayo ay na-offend pa, nasaktan, ay mawawalan tayo ng pasensya o hindi tayo magpapakita ng pagmamahal sa ating asawa. Ang ibig sabihin, kung hindi ang Diyos ang mas mahal natin kaysa sa ating asawa, ay may limitasyon lang ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya kaibigan, kung ang mahal natin na una ay ang Diyos at ang ating asawa ay pangalawa, ay doon lang natin sila mamamahal ng todo. Mas mamahalin natin sila ng walang katapusan at walang kondisyon. Bakit? Kasi yung pagmamahal natin ay hindi na nakabase sa kanilang performance o sa kanilang kahinaan, kung hindi nakabase na sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga kung ang Diyos ang magiging sentro ng buhay ng mag-asawa, ay mas magiging matibay ang kanilang relasyon. Kung ang priority nila ay ang sundin ang Diyos sa kanilang buhay, nako, sa tuwing merong hindi pagkakaunawaan, ay automatic na ang kanilang susundin ay ang kalooban ng Diyos. Ang magdi-decide para sa kanila ay ang salita ng Diyos. At kapag ginagawa natin ito, ay pinapakita natin ang exceeding love sa Diyos. Na-realize ko, pag hindi tayo naging maingat, ay may tendency din na mas mahalin natin ang ating ministry kaysa sa Diyos. Maaring tayo nagiging busy sa ministry, pero hindi tayo busy sa presensya niya. Noong 1990 sa Watford, England, ay mayroong magaling na praise and worship team na kinabibilangan ni Matt Redman. Kaya lang, alam ng pastor na ang kanyang kongregasyon ay nawala na sa tamang landas ng pagsamba. Kaya tinanong ng pastor, kapag pumasok ka sa pinto ng ating simbahan upang sumamba, ay anong dala mo bilang alay sa Diyos? Sabi ni Matt, ay nahiya sila sa kanilang sarili at natahimik. Nagkaroon din sila ng masusing pagsusuri sa kanilang puso. At dahil dito, ay nagkaroon siya ng bagong encounter sa Diyos na nagtulak para gumawa siya ng bagong kanta. Ito ang ilan sa lyrics. Ang title ay Heart of Worship. Ang sabi dito, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, Jesus.
Matapos ang ilang panahon, pinakilala nila muli ang banda na may bago ng kasiglahan at totoong pagpupuri sa Panginoong Yesus. Na-realize nila na ang pagsamba mula sa puso ay hindi tungkol sa pinakabago o pinakasikat na mga kanta. Hindi ito tungkol sa pinakamatanda o pinakakilalang kanta. Ang totoong pagsamba ay hindi din tungkol sa isang kanta, kung hindi ito'y tungkol sa isang anak, ang Panginoong Yesus. Ito'y tungkol sa pag-aalay natin sa Kanya ng ating buong puso, kaluluwa, lakas at isip. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano ang dinadala mo pag sumasamba ka sa Diyos para ialay sa Kanya? Paano mo pinapatunayan na mahal mo siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? May isang lalaki sa Brooklyn ang naglalakad sa kalsada na walang mga braso. Ang kwento niya ay noong nagsimula ang digmaan. Naramdaman niya ang tungkulin niyang sumama sa digmaan at lumaban sa frontline. Siya ay nakatakda ng ikasal noong panahon na yon at habang siya ay nasa hukbo, madalas nagpapalitan sila ng sulat ng kanyang papakasalan. Pagkatapos ng laban sa ilang, ang kasintahan niyang dalaga ay nag-aabang sa darating na sulat mula sa kanyang kasintahan pero walang dumarating. Dumaan ng panahon, wala siyang natanggap na sulat. Hanggang sa bandang huli ay may dumating na sulat mula sa isang di kilalang tao. Sabi sa sulat ay, ako'y napinsala ng malubha kaya't hindi na kita kayang suportahan. Mahal na mahal pa rin kita ng lubos pero pinapalaya na kita. Pagkabasa nito, yung babae ay hindi nagdalawang isip na sumakay sa tren upang puntahan ng hospital na pinagdala ng kanyang kasintahan. Nang makita niya ito ay agad itong niyakap at sinabi, hindi kita iiwan, aalagaan kita. Hindi tinanggihan ng binata ang pagmamahal ng kanyang kasintahan. Nagpakasal sila at wala nang mas masayang magkasintahan pa kaysa sa kanila. Alam mo, na-realize ko, ganun din ang Panginoong Yesus. Sinasabi niya na lumapit ka sa Kanya at aalagaan ka niya. Tatanggapin ka niya ngayon kahit anong kasalanan mo. At kapag sinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, nanampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay papasok siya at mananahan sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi niya, hindi ka niya iiwanan at aalagaan ka niya. Kaibigan, hindi mo kayang mahalin ang Diyos hanggat hindi mo tinatanggap muna ang regalo niya sa iyong buhay na walang hanggan. Ito ang pinakadakilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa iyo. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Tulungan mo din ako matutong magmahal sa iba gaya ng pagmamahal mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, let your love for God change the world, but never let the world change your love for God. Kaibigan, wag mong hayaan na ang mundo ang maging dahilan para baguhin ito ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung hindi, hayaan mo na yung pagmamahal mo ang maging dahilan ng pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng pagmamahal sa mga taong nangangailangan
ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Kaibigan, kung mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas ay malaki ang magiging impact mo sa mundo dahil ibibigay mo ang iyong sarili para maging instrumento ng pagbabahagi ng mabuting balita at pagbabago ng ibang tao. Kaya nga ipakita mo ang total love mo sa Diyos. Siguraduhin mo na wala siyang kahati sa iyong puso. Pangalawa ay magkaroon ka ng responsive love o obedient love. Sundin mo ang anumang sinasabi niya sa iyo kahit mahirap. Pangatlo, magkaroon ka ng unshakable heart. Huwag mo hayaang matinag ka ng pagsubok sa buhay. Kung hindi, patuloy kang magtiwala sa Diyos. At pang-apat, magkaroon ka ng exceeding love. Ito ay pagmamahal sa Diyos ng lagpas sa kahit anong bagay o tao. At pag ginagawa mo ito, ay magiging pagpapala ang buhay mo sa maraming tao na magdudulot sa iyo ng fulfillment at kasiyahan sa piling ng Diyos. God bless!